Paparinig ko sa inyo yung makina, oh. Mainit na kasi ito eh. Parinig ko sa inyo ha. Ayan o. Ayan. Ang ingay niya dito sa may banda rito. Ayan mga kasabot, paparinig ko sa inyo yung makina. Ito yung makina. Susin na yun ha. One click. Ayan. Diba? Wala na kayo maririnig dyan na ano. Lagitik na kakaiba. Diba? Ayan o. Nirib natin. Wala na. Sa head na lang yung pinakang normal na tunog niya na. Good morning mga guys. Dito tayo ngayon sa bahay. So, biyahe tayo ngayon. Ayos natin tong motor sa Candelaria. Laya no. So mamaya paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog niyan. Patune up ko lang na ito nakaraan nung umuwi ako ng Bicol. Video natin nung nakaraan na nag-ano ako sa Bicol. Nag-general cleaning ako itong motor. Di ba, tinune up ko yan. Okay naman, nabiyahe ko naman ng ano. Papuntang Bagasbas ang problema talaga. Hindi na dala sa tune up yung ingay niya. May palitin na pyesa. Malamang may palitin na pyesa to. Parinig ko sa inyo mamaya. Sobrang init na ng makina. Ito 5 litro. Ay 524. Abot na yan. Balikan na yan. Then ang record natin dito is 401. That's G. Shell tayo. Meron na tayong 5.2 liters sa halagang 500 pesos. Dati full tank na yan. Ngayon 500 lang. So andito na ako sa JP Rizal Street. So update ko na lang kayo guys later on. Alright. Ayun mga kasabot, it's already 5:11. Hindi, tama, yung 5:11. Then approaching SM Calamba. Meron tayong 1 oras na tumakbo mula Makati hanggang dito. So from dito SM City, Calamba to Candelaria, mga 2 hours, mga ganon. Depende sa takbuhan. Relayo pa tayo. So update na lang ulit kayo mamaya guys sa daan. Alright. So yan guys, nandito na ako sa ibababa ng Alaminos, Laguna. At ayan, pahinga muna tayo. Tapos ito, parinig ko sa inyo yung makina, oh. Mainit na kasi ito eh. Parinig ko sa inyo ha. Ayan o. Ayan. Ang ingay niya dito sa may banda rito. Ayan o, dito. Wala sa head eh, wala dito sa head. Nasa gitna eh. Ayan o. Dati wala yan. Pag kinunap ko yan ng 0.06, wala ka maririnig na ganyan. Ayan o. Ayan o. Di ba? Malalaman natin mamaya kung anong problema niyang ingay na yan. Let's go. Mag-aalas 6 na. Tayong 1 oras na tatakbo hanggang makarating tayo sa Candelaria siguro. Kasi dadaan tayo ng Alaminos, San Pablo, Chao, tapos Candelaria na. Bilis lang naman yan kasi ano na tayo, wala na ditong masyadong sasakyan. Tsaka holiday ngayon. Right, papasok na tayo sa province of Quezon. Alright, province of Quezon, welcome Ark. So Chaong na to guys. Chaong. Sunod, Candelaria na tayo. Lapit na tayo. Ayan o. Wahoy! Tadan! Ganda ng daan dito. Dito sa bar na to. Ganda ng sinag ng araw. Wow! Oh, masinagan tayo ng araw ah. Sa trabaho kasi hindi masinagan ng araw. Ayan guys, biyahe na ulit ako. Mayroon dito ng Alpha Auto Service oh. Diyan ko na lang kayo paggawa. Alpha oh. Alpha to eh. So kumain lang ako. Tapos bira na ulit tayo. 7 na. So malapit na tayo guys. Candelaria na ang kasunod nitong bayan. Nandito na tayo guys. Nakalimutan ko pa kung saan banda yun. Ako dito. Ito kaya tayo. Dito na tayo kay La Idol John Ray. Waiting na lang sa kanya. Maga pa naman daw. Ayan yung motor natin. Yeah. May Rosie dito. Ang 7 card.
Win. So, hintayin natin mamaya kung anong hatol dito sa motor natin. Update ko na lang kayo guys. Timing gear ang problema guys. Ayun, pinalitan na yung timing gear. Top overhaul. Bukas ng side. Okay pa naman yung pagkakatsunod natin. Pangit ng sunog. Puro carbon. Pero yung mga ano, okay naman yung rocker. Yung mga yan, okay yan. Timing gear lang talaga yung nadali. Ayan. Mamaya wala nang ingay yan. Stator natin. Pasunog na. Kailangan niya naman ng ano yan. Gastos. May update ko na lang kayo sa dadaan. So ayan mga kasabwat, and okay na yung motor natin. Natapos na ni Idol John Ray. So na battery operated dyan. Lakas ng ilaw niya, no. Parinig ko sa inyo yung makina. Ito yung makina. So sino yun, one click. Ayan. Diba? Wala na kayo maririnig dyan na ano, lagitik na kakaiba. Diba? Ayan o. Nirib natin. Wala na. Sa head na lang yung pinakang normal na tunog niya na nanggayalin sa valve clearance. Yun na lang yung tumutunog dyan. Wala na yung tik-tik na ano. Ang issue nandito guys, timing gear yung umalog. Yun ang pinalitan dyan. Guys, umabot ng 2,900 yung binayaran ko. So timing gear ang pinalitan, tsaka nila yung pesa, kaya dahil yung pesa labor. Tapos sa ano naman, doon sa ginamit na CDI na 6 pin na pang Rusi, pang battery operated 500. So okay na, wala nang problema ulit. Ngayon nandito ako sa Riyaya, ay sa Candelaria. Pupunta tayo na sa Riyaya ngayon. Mamaya na ako uwi. Hapon, maaga pa naman 10:30 pa lang So punta tayo ng Sariaya Beach. Titingnan natin yung beach dito. Nandito na rin lang tayo Sulitin na natin tong araw natin. Tara, let's go. Ang ganda na ang response. Ang lakas ng kuryente. Kasi guys, wala na akong option kundi ipa-battery operated kasi wala tayong budget sa mahal ng ng stator sa kasa. Umabot ng 2,800 na ngayon, 800 plus 2,800 plus ang stator na original. Since pwede pa naman gamitin yung stator na yan, at ayan tumatakbo pa ka. Basta maganda yung CD, yung natin, yung charging system. Hindi naman palyado yung ating charger ng rectifier, okay naman yan. So pinabattery operated ko muna kasi madali lang naman ibalik. Kung ibabalik yung stator, ay kung makakabili na ako ng stator na bago, madali lang naman ibalik. Plug and play. Pisahan to. Plug and play na yung plug and play yung CDI. Wala ko namang ginalaw na wire. Alright. So, wala ka makikita mga RPM dyan na sabi nila mataas daw yung RPM. Pag ito walang RPM na yan, sira na. Kaya wala na tayong problemahin dyan. So, punta tayo ngayon sa Riyaya Beach. Ikot-ikot muna tayo dito para masulit natin yung punta dito sa Mabilis lang naman yung ginawa Wala pang 4 na oras. Palit lahat, pati gasket. Sama na. Woo! So, saktong-sakto yung natin. So, saktong-sakto yung pagbili ko ng battery na nasa probinsya ako. Saktong-sakto kasi na-battery operated. Malakas yung battery, malakas yung kuryente. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ito itatagal. Dahil na siya 60,517 yung record natin mula nitong battery operated. Malalaman natin kung gaano katatagal ang battery operated na CDI. So ang main supply na niya is charging coil na lang. Nandun na lang yung kakayanan niya. Pag yung charging coil bumigay, wala na, tirik na ro. Hindi na ito aandar. So yun,
Yan lang ang disadvantage nito kapag ano na yung charging coil. Hindi na to tatakbo. Alright, so yun. Enjoyin ko lang tong place, guys. At tingnan natin kung anong dagat dito meron sa Sariaya. Alright, update ko na lang kayo. Nakapag food trip na tayo, nakapag lunch break na. Dumaan muna ako dito, guys, sa canteen na to. Ayan o, napakaliwalas dito oh. Lawak, ang sarap pa ng ulam. So balik na tayo sa biyahe. Click nga natin kung one click. Iyo. Kalakas. Ito pala yun. Baba tayo dito. Andito tayo sa may part ng ano. Uy, diba? Sariaya na yata to eh. Hindi ako sure kung Sariaya na ba to. Lubak-lubak. Ang hirap pa. Magbabagalan tayo. Nakalagay Sitio Kaingin, Barangay ano yan? Bignay. Titingnan natin yung dagat dito sa part ng ano, Yaya. Ayun no, dagat na to eh. Yup. Ayun no, may ano. Di ko napansin, buhangin na pala. Kumapagawa itong motor. Ayan. Ayan. Dumaan ako dito sa may Sariaya. Ganda ng dagat dito. Ayan, sa likod natin. So, after minuto lang to mga 25 minutes galing dun kila Idol John Ray. Diniretso ko na dito. Sa ganap-hanap nagtanong-tanong tayo kung saan may malapit na dagat. Kasi nakita ko sa mapa ito, may dagat nga itong coastal road. So, ang ginawa ko, tinagos natin. Kakayos-ayos pa lang ano na gala na agad. Okay naman, maganda yung performance. Naka-battery operated na guys yung motor ko. Ayos na. Isang one click na lang goods na. Kaysa bibili ako ng stator, nasa 2.8 plus. So magagamit pa naman yung stator. Pero pag bumigay na yung charging coil ng stator, balik na tayo sa original. Ayun ang gagawin natin. Madali lang naman yung madali lang naman ibalik yun sa original. Wala naman pinutol na wala naman pinutol na wire dun sa may pinutol pero sa stator yun. Wala naman masyadong kinalikot kaya kayang-kaya ko yung ibalik pag bumili ako ng bagong stator. So uubusin ko muna yung ng charging coil. Ubusin ko muna yung buhay ng charging coil. Tapos pagka ubos na yung buhay ng charging coil, tumirik na, saka ko naman siya ibabalik sa sa stator driven. So wala talaga guys yung ng lifespan ng stator ng TMX 125. Hindi ko alam pero tumagos man siya ng 30,000 km bago bumigay. 30,000 km yung record ng mula nung nagpalit ako ng bago. Kasi nung bago 25,000 kilometer bago bumigay. Ngayon nasa na siya 60,000 kilometer na yung tinakbo bago totally nag-breakdown yung stator. So ayan, dito lang tayo dito. Tambi lang tayo dito. Ang ganda ng lugar. Ayan, talikod dagat yung dito. Alright, so update ko na lang ulit kayo guys. So ayun mga kasabot, uuwi na tayo. Nakapag-chill na tayo dito. So tingnan nyo naman yung video guys. So sulyapan ulit natin hanggang sa huling sulyap, diba? Ayan. So ayun, uwi na tayo. Yun yung motor natin haba na ang pahinga. Nasa buhanginan na. Hirap pa man din dito magpadaan salamat po. Okay ka?
Ha? Diba? Meron na tayo. Entrance pay here. Panalo. Ano yung dalao? Nakapagpaayos na ng motor, nakapaggala pa. May daan ito oh. Dito yan oh. Kayang daanan yan. Ano? Diba? Palabas na tayo. Ang ganda ng daanan dito guys, walang lapad. Sa Riyaya Candelaria Road. Shell 105 oh. Grabe. Ayan guys yung bundok na Makiling oh. Ang Makiling ba yan? Banahaw pala, Banahaw. Makiling pala dun sa kabila eh. Laguna na Nakalamba. Ito Banahaw yan oh. Bito yung tuyo na yung mga mga damuhan. Baba na may mga bako, wala na masyadong pagkain sila. So diversion pa guys ng Chaong. Ang ganda ng Mount Banahaw. Oh, ang daming saranggola nagpapalipad. Ayun oh. Wow. Sarap dito pagpahapon na. Dahil baka pa. Sarap tumambay dito kapag pahapon. Kaso no parking. Nakalagay no parking anytime. Lagay mo dun sa loob. Buhati, lagay dun oh. Oo. Wala ka na sa labas. So ayun, approaching Santo Tomas. Approaching Santo Tomas tayo guys. Jollibee Padre Pio. Hindi na ganun kainit. Malilom na. So ayun mga kasambot, andito na tayo sa papasok na tayo ng Magallanes Ilalim. Chill ride lang tayo, sakdot takbuhan lang. Ganina. Hindi naman tayo nagmamadali pa uwi. Kaya hindi ko masyadong winaswas. Nakapagpagawa na lang motor, nakapaggala pa. Solid. Timing na timing sa tawag ito. Sa araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan ngayon guys. So mark this day. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal to bago magagalaw ulit yung makina. Itong ating motor kasi halos isang taon din bago hindi nagalaw yung makina nito. Tapos yung tune up, nung umuwi lang ako, nakalang yung na-tune up. Kala ko tune upin yung pala sira na yung ating timing gear camshaft. So yun, dito ko na tatapusin ang vlog ko mga kasambot. Ayos. Balitaan ko na lang kayo sa mga susunod na pangyayari nitong ating TMS 125 Alpha. Alright, ride safe, peacefully.